Ito'y tunay kong karanasan kasama ng aking pamilya sa isang hotel sa Maynila. It was a week bago mag-birthday ang daughter ko. Pumunta kami ng Maynila para doon mag-celebrate kasama ng aking partner. Doon kasi siya na-assign sa work, samantalang dito kami sa Mindanao nakatira. Nag-check-in kami sa isang hotel. Hindi ko nasasabihin kung saang lugar, pero malapit lang sa may sakayan ng LRT. Being the sensitive that I am, first pa lang, iba na din talaga yung feeling ko sa hotel, lalo na sa elevator. Mabigat yung pakiramdam, parang hindi ako mapakali. Parang wala masyadong nag-check-in doon. Hindi ko na lang din binigyang pansin kasi marami naman kami. Kasama akong kapatid, ako, yung daughter ko, at yung aking biyenan. Nung nakipag-settle na kami sa room, iba din yung feeling ko. Pero mas lesser yung bigat kaysa sa elevator and sa my hallway. Kasi doon, nanlalamig ako na parang may parating natingin sa akin. Though hindi ako nakakatulog ng maayos, pero wala din naman kaming na-encounter sa loob ng aming room. Fast forward, we were on our 4th day and bibili sana ng breakfast namin yung biyenan ko at ang aking kapatid. Ganito yung setting. Bali nasa 3rd floor kami. Sasakay ka ng elevator pababa ng 2nd floor. Kasi hanggang dun lang yung elevator. Need mo gamitin yung hagdan pababa ng ground floor. So pumasok na sila ng elevator. Pinindot ng kapatid ko yung 2nd floor. Pag-open ng elevator, lumabas sila papuntang hagdan. Nagulat sila na confused. Nung pagbaba nila sa hagdan, ang nakalagay doon ay nasa 5th floor sila. Nagpatinginan lang sila at pag-decide na ipagpatuloy ang pagbaba sa hagdan. Supposed to be 2 sets of stairs lang ang kailangan at makakababa ka na sa next floor. Nagulat ulit sila nang para daw napakadami na nilang binabaan at nasa 4th floor pa din sila. Tumaas yung balahibo nila. Nag-start na mag-panic yung biyenan ko. Nag-decide silang mag-elevator na lang ulit. Dito na yung pinakamatinding experience na naranasan nila. Pagbaba ng elevator, huminto ito at nagbukas. May 2 tao na nakatayo na parang nag-aantay ng elevator. Parang mga bakasyonista lang din naman ng mga ito ang forma at damit. Meron din itong dalang malalaking bag. Ngunit doon sila kinilabutan ng matindi. Nung ma-realize nilang dalawa na hindi pumasok ang mga taong ito at hindi sila natitinag sa pagkakatayo. At ang pinakamalala pa, parehas itong walang mga muka. Sakto namang sumara ulit yung elevator at na-realize nila
kung ano yung nakita nila. Nanigas at naglamig silang dalawa at walang nakapagsalita kaagad hanggang sa makalabas sila ng hotel. Doon na nila napag-usapang dalawa ang nangyari. Nung magche-check out na kami, timing naman noon na yung kababayan namin ang nasa front desk. Sabi pa ng biyenan ko, meron bang multo dito sa hotel nyo? Tumawa lang ng hilaw yung receptionist at sinabi, sure po ma'am? Nakakita kayo? Tapos kwento ng biyenan ko yung experience nila ng kapatid ko. Sabi nung kababayan namin, sabi ko na sa inyo, meron talaga dito. Sabi din nung mga tagahatid ng breakfast namin. Sabi ko na tuwing mag-isa ako sa elevator, maghahatid ng mga pagkain, kinikilabutan ako. Plot twist sa kwentong ito. Nung nakauwi na kami, sinearch ng kapatid ko kung may makikita ba kaming information about sa pinag-stayan naming hotel. And guess what? Ginamit itong quarantine ng mga COVID positive na mga OFWs ng kasagsagan ng COVID-19. Pero kahit ganun pa man, maganda pa rin yung hotel at napakalinis. Hospitable yung mga staff at very affordable ang mga rates nila. Yun lamang po. Maraming salamat.